Yeah, what's up, what's up? Dito na tayo sa second battle ng Langit Lupa. Kung hindi nyo pa napapanood yung first battle ng event, eh check nyo na lang sa channel kung gusto nyo. Kung hindi nyo naman trip, bahala kayo sa buhay nyo. Let's go. Second sight. Yeah. Yeah. Grain Assault. Now in the Hagda, SNAU Supers, you have Mats, Mayor Melanie, Konghori, Mr. Let's go. Steven versus Zayhan. Revin Bobstown and Barcode. Shoutout sa 1101, 1108 Clothing. Tsaka shoutout kay Boss B. Si Boss. Nanalo ng coin to si Zihan. Pinili niyang mauna si Steven. Pinili ko talagang mauna! Corny ang putang ina. Pinili niyang mauna si Steven. Pinili ko talagang mauna! Hindi, joke lang. Ayoko ng mga biro na ganun. Nandito ako para magkampiyon habang ikaw questionable kung ba't nandito ka ngayon. Kasi naibalian ng buto kung maling banat ang rason. At kahit nauna tong kalaban, edi warm up pa lang yun. Flip top game! J. King! Ano to? Kanang kamay? Pues ang plano ko'y bugbugin tong pinadala ng hari gamit suntok, paliliguan. At saktong alalay ang binigay nyo sa akin, ako yung di mo malilimutan. Ang hinahanap nila Alalay yan. Alalay yan. Denmark, tapos itatapat mo eto. So, di ka pala ng teritoryo tong si Zayhan. Pues ito'y Castling yung king ang ipapalit ko dyan sa pwesto. Kaya bakit yung Rook alalay, Zayhan. bakit yan ang nasalin dyan sa berso? Dahil ba ang teritoryo ay lugar tapos tauhan yan sa kwento? O tauhan? Ando? Teritoryo ay bakit yung alalay, bakit yan ang king ang ipapalit ko dyan sa pwesto? Kaya bakit yung alalay, bakit yan ang nasalin dyan sa berso? Dahil ba ang teritoryo ay lugar tapos tauhan yan sa kwento? O tauhan, lugar. Grabe yung pangyayari at nasalin pa sa angle. Kompleto na sana yung kwento. Kung meron ka lang title, kaso wala. Kaya bakit pa ito tinapat nyo dito? Di pa naman to nagiging kampyon. At kung wala kang title sa teritoryo, di mo deserve kung nasan ka ngayon. Kasi di ba 3GS yung may-ari ng liga nila. Kaya talagang madidemonyo ka. Kasi nakilala yan bilang squatter tapos may teritoryo pa. What the fuck? Pues ito na nga ang panganib. Di na yan makakagulang. Kung ang teritoryo Marawi, kita nyo masasabugan. Squatting daw tapos sari, yan ay malaking katanungan kasi paano pa siya naging hari kung walang nasasakupan. Kaya di mo deserve ang lupa, bawal mo tong tapak-tapakan. Magkakateritoryo ka lang sa lupa pag binaon kang dahan-dahan. Di mo rin deserve ang langit, so bakit siya ang makakalaban? Siya'y pinadala lamang ng hari, siya'y mahinang alagad pa lamang. Ang ina, ay mahinang alagad pa lamang. Habang ang nagpasibol sa akin ay solid na 2x2 at marami sa akin na ituro. Sa'yo naman ay nakulong ng dahil sa damo, magkaiba tayo ng pinuno. Speaking of 2x2, bakit yung kapartner ng amo mo bigla na lang nag-exit? Romano. At nakakatawa lang na kung kailan nawala ng Romano sa kamay teritoryong nag-exist. Kaya di mo makukuha sa akin ng title. Saluhin mo nga tong todong hits pagkat mandagdag lang sa record tong teritoryo. Ako ay parang Moro Beats. Hindi lang to basta pang bobong dis. Wala ka nang magagawa ron. Pagkat ako ang tunay na hari ng teritoryo at akin ang lupang ito. Ako ay para bang si Asyong. Kaya hindi obra sa akin yung hari mo, yan ay kaya kong lampasan. At kahit sabihin mo pa, par, king yun, ay harangan ng dahan. Nakonektado ba si si Unique doon? Hindi naman ah. Habang ako may battle pass sa ORB, ako hindi nagtitipid, naghahanda kahit pahirapan at maging teritoryo man o hindi. Malakas ako kahit saan. Naku. Di bagay. Di bagay yung punchline. Pero okay lang din. Malinis naman yung performance ni Steven. Pero parang mas magandang kung magko-comedy siya, no? Parang bagay sa mukha niya yung comedy.
Yung medyo mga bars niya hindi bagay sa kanya eh. Pero okay din naman. Okay naman siya. Wala nga lang akong memorable na punchline na narinig. Siguro ano na lang to, palinisan. Yeah! Putang ina! Apakawak mo! Yeah! Ano yun? Ano yun? Binigyan ng karapatan para tumesting. Makapunta sa big stage. Sa Parang familiar yung tono ah. Sino ba sa Motos yung ganito? storya ng buhay, this is the one of my dream page. Pero Steven versus Sian? Malamati-matika ang konsepto. Tatanggalan kita ng bilang 100%. Ang laki ng 2 ngipin mo sa harap. Sa mga pas battle mo, agaw pansin kahit di kang umarat. Kahit filter ay itodo o mala Justin Bieber pa sa tono, isa lang nagiging kamukha mo, si Master Splinter pag seryoso. Ano daw? Takin na, may connect. Parang tumalon yung topic eh, no? Takin na, medyo magulo yun ha. Ngipin. Ang porsyento, ang laki ng 2 ngipin mo sa harap. Sa mga pas battle mo, agaw pansin kahit di kang umarat. Kahit filter ay itodo o mala Justin Bieber pa sa tono, isa lang nagiging kamukha mo, si Master Splinter pag seryoso. Mala Justin Bieber pa sa tono. Di ko gets. Di ko na gets kung bakit tumalon si Justin Bieber tapos tumalon kay Master Del Gallego. Splinter dahil lang sa ngipin. Medyo walang kwenta. Nagiging kamukha mo, si Master Splinter pag seryoso. Del Gallego, Camarines Sur. Hometown mo at makalaban ka di sulit. Nagpapaka-gangster mukhang daga, probinsyanong taga-bukid. Hindi ako kakabahan sa'yo at sa mga obra mong ginuhit. Ba't ako dadagain sa'yo? Kumakain ako ng dagang bukid. Sa laki ng Tagambukid, tapos tagambukid din yung dulo, no? puso dahil sa ngipin, napupuruhan na kahit daplis lang tamaan. Eh di pag binigyan kita ng mga pulidong suntok, eh di sigurado hindi ka nabibilangan. Puro sa tit katitirahin. Walang itit, tira at tit, tiyakin tit, tingkaren at birahin Ano, titing ka rin? tira at tit, tiyakin tit, tingkaren at birahin di tit, Titing ka rin? At bibirahin? Siguro para sa rhyme lang, no? Para lang sa tunog. ilan at ditit, tipiren kung tit, tindihan tit, tibagen at indahen kung tit, tiisen pag tit, tripan at patit, tikimen kung tit, Aba, putang tindihan ina. pag tikluben. Pati siya nainip eh. Ayop. Puro, Paano mo pre-practice yan, pre? puro tit, binitaw sa 100% niyang husay. Sa kakatit, 100% niyang husay. 100% tatanggalin. tangina nag 50-50 na yung buhay. Sa lakas Okay. At least may punchline siya, ano? Mas magaling di siya tumugma kaysa kay Steven. Sa lakas ng pwersa sa tugmaan, baka nga di ka na gumising. Pagtapos na itong laban, magiging kamukha mo si Sirime sa harap kulang na yung ngipin. Pero di mo... Rhyme ko lang yung Pero ngipin. di mo na kita pupuruhan. Mas masarap kung dadamahin. Pero kung puro predict ka sa argumento, sa aktual na proseso, di kita sasantuhin. Tumanda kang balimbing, di mo magagawa tong aningin. Bango na iyabang ang sarili lang naman ng mga kaya mong gawin. Ibang dimensyon, iyong version saritin. Multiverse? Mga palabas mo, pambata lang, Steven. Universe! Itsura mo na parang ratya, hindi sa pinagmumukhang makitid. Hawig mo si 150 tanga sa live, bastang maraming alam ang nasa isip. Pasok pa din, walang palya. Sige, ilahad mo, alam mo sa akin, kamatayan ang dinadala mong init. Senaryo parang tarya, kasi ang maraming nalalaman ang madalas pinapatahimik. Paano ba dad? May ka dad? Pwede. Pero minsan tumatalon siya ng ano eh, no? Hindi ganun ka-concise. Saka, walang tuldok. Yung pagtalon niya. Yung pagtalon niya sa topic, no? Medyo nakakalito. Pero, dito sa round 1, yung tit lang yung naalala natin kay Zehan. Sumunod siya sa oras, ha? Aman ang madalas pinapatahimik. 2 minutes. 30 seconds. Round 1. Zehan ako.
Zayahan ako dun. Tingnan natin kung anong magiging adjustment ni Steven. Mga banat, may ka natin! Ha? Ayop na yan, tinira yung ngipin ko. Ang sarap nun lasapin. Ano daw? Tinira yung ngipin ko. Ang sarap lasapin. Panay gamit sa ngipin, kinakagat nyo pa rin. Motus. Motus. Tit, tit, tit. Nangangapa. Tang ina, alipin to. Panay ka tit, tit, tit. Mahiya ka sa titi mo. Sabi na bagay maging komedyante to si Steven eh. Panay ka tit. Pati nga. Ang inang yan. Alipin to. Panay ka tit, tit, tit. Mahiya ka sa titi mo. Sabi ba't yan? Okay yun. Pasok. Oh, magaling ka pala mag-rhyme scheme. Eh di ang galing mo pala. Eh di bakit di dapat nga, tama nga na dito ka napunta. Ang tanong ko Ha? lang kung magaling ka mag-rhyme scheme, bakit si Denmark di mo tinuruan tumugma? Ay, tinitiro si Denmark Oo, ah. magaling nga sa rhyme scheme. Alam mo yung paborito kong rhyme scheme nito? Hindi lang barang suntok ang matatamo, saluhin mo hook. Malamin sitar. Wala akong idea sa hook means sitar. Hook! Kuha nyo ba? Hook niya pa ganito. Ah, okay. Yung hook. Bading! Overhead na ata. Nung marinig-rinig ko yun, akala ko intense na nga. Di mo alam ko paano sumuntok ng hook? Gago, straight ka ba? Napanood ko yan sa Reels. Kapalad sa reels ang puto. Oo, talagang nasa verse niya yan. Kaya dapat dito binibigyan ng job para mag-work naman. Pag sinabing Reels, edit to, oh. Oh. Ay, Ano to? Train of thought na downgraded. Train of thoughts ni Gia na downgraded. ganyan mga crowd ng flip top. Pag sinabing Reels, edit to, oh. Reels. Oh. Anong kinukulit mo dyan? Huwag mong masamain yung pagkayos ko sa straight ha, yan ay tinutuwid ko lang. Horny ang puto. At hindi hook yung gamit ni Minsitar na matalas. Kaya yung mga rumiak, tanga. Kaya sa akin di na to makakatakas. Kahit sumibat ka pa, paliba. Palibasa mga bobo. Kaya inaantay siya ng crowd. Oh, spear yung gamit noon, tanga sablay ka mag-round. Spear round? Gets. Flip top, oh. Oo, sablay yan sa round. Ginagago mo kami, pre. Kita yung pagsalpak niya yung patunay. Kaya makikita nyo tomahawk. Total sa dakdakan tumahusay. Pues ganito, Yun, gumamit pasok ng yun. hook. Tomahawk. Tingnan natin kung lalabanan niya yung teeth ng hook. Total sa dakdakan tumahusay. Yeah. Pues ganito, gumamit ng hook. Mahuhuli ka na po, bye. Pagkasuntok pa ni hook, ay tatamaan pa ni hook, ay. Yeah! Hook eye. Hook eye. Mawawalan to ng buhay, magmumukhang lantang gulay. Di mo kakolor si Hook, pero parehas kayong magbabago ng kulay. At sa sobrang dami ng hook, ay didiretso ka sa hukay. Yeah. Ayaw ko sana tong kaharap kasi nga pangit ka, lalo na Nakakatawa yung ano niya, yung flow niya. Ayaw ko sana tong kaharap kasi nga pangit ka, lalo na gamit niya tsak madadagit siya, wag magagalit ha. Huy, malayo, agwat natin, sige, lapit pa para mahulit tong para mahulit tong isda. Ayan kumapit, nakakalaro ko dyan sa hook, ayan sumabit pa! Ay na, todo react ah. Yeah. Mas maganda yung hook kaysa sa tita. Ganyan luminya! Hindi yung katulad mong tatrabahuhin, mapapakyawan man o arawan man yung i-offer. Nakakatawa. Wala naman kayo tip ah. Nakakatawa yun. Hindi ko yun. Galing. Grabe sa naisip. Sabi ni Bruce, wala nga na nga daw kayong pang FT. Wala rin pala kayong pang TF.
Pinakamediante to, be. Kaya si Denmark, di ba, di sumipot. At yung inaasahang event ay nahinto. Lumaki daw masyado yung ulo, di daw nagkasya sa pinto. Hindi, joke lang. Sadyang nalinawan na lang yung tao na di niya na dapat gawin to kasi tila bakit walang bayad yung pagbuhat sa inyo. Kaya nagigets ko si Denmark. Kung bakit ganitong Tinitira sa Denmark. Sira ulo. hinihimutok niya sa inyong liga. Kasi po simula nung binigyan kayo ng views, di man lang siya nagkaroon ng kita. Baka sabihin niyo, naghahanap lang kayo ng diamante at yung liga palugi na. Ultimo yung tricycle na pinansundo, di niyo binigyang gasolina. Yeah. May ads, pero walang dagdag sa TF. Oo nga, Yung no? panggugulang, alam na. Kaya hindi niyo rin siya masabihan kulang-kulang. Kasi kayo yung nagkulang sa kanya. Nung sumikat, kit mahina, pinapasok, kit makipot. Sinama na bigla sa circle para madali rin mapabilog. Pero sa utak lang may problema yung tao. Dinidis si Yung Denmark. damdamin di nakakalimot at hindi porket may tililing, madali lang ding mapapaikot. Sino pa kalaban mo, pre? Ano ba natin, Mike natin? Tangin na, madaling basagin tong round 2 ni Stephen kung rerekta si Zayhan. Pero, kung ikukumpara natin doon sa Teeth versus Hook, mas trip ko yung Hook. Pero sa round 1 kasi yun eh. So, round 1 kay Zayhan. Tignan natin kung makukuha ni Steven yung round 2. Depende sa gagawin ni Zayhan dito. Pagtanggol mo naman si Denmark, pre. Binubuhat daw ako ni Denmark. Huwag mo nga akong pinagmumukhang abno. Gago, hindi pa sikat si Denmark. Binubuhat ko na yung sarili kong bangko. Okay. Bangko. Nag-choke pa. Choke? Tangina, baho ng iyong hininga, gago. Ba't ka mag-choke sa rebat? Ano yung pre-med? Unang saliksik ko sa'yo, laban mo kay Vibrate. Masyadong makwento ang epekto mo sa tangalan. Abot kwento sa mga manonood, guidelines pandirekta sa kalaban. Ganon si tropa. Makwento. Magagawa niyong pakisamahan. Tipong sa lupit ng kwento, bigla ka pang susundatan ng pera nga mo ng 200, balik ko kinabukasan. Sa Oo nga, no? Ganun din ginagawa ni Steven kanina sa round 2. spectators nakaharap kahit pang kalaban ng punchline after. Nag-aantay sa crowd reaction, tas pag walang nag-react, nag-i-statter. Di lang isang beses ginawa. Nakuha pa ni Gagong ugaliin. Manguntsaba ng karamihan para masabing kaya niyang bulihin. Magbida ng hinanakit sa iba. Lamang ang kaya lang gamitin. Nangihingi pa ng simpatya ng tao para lang purihin. Nagkikwento din naman ako sa audience. Nagagawa pang kausapin. Ikaw para kang reporter pag magkwento masyado mong abusuhin. Ako mala bedtime story sa salaysay. Karaniwan pero aabutin. Kwento sa bara, simple lang. Pero kaya kang patulugin. Nakabase sa listener, walang kwenta na speaker. Remind ko lang, battle rapper ka, hindi ka singer. Pag hindi tugma expectation sa reality, nauutal. Kala mo beginner, hindi talaga agarang makukuha ng receiver. Bakit singer? Bakit singer, pre? Bakit singer? Balikan nga natin. Pero kaya kang patulugin. Nakabase sa listener, walang kwenta na speaker. Remind ko lang, battle rapper ka, hindi ka singer. Pag Anong, hindi tugma expectation sa reality, nauutal. Kala mo beginner, bakit yung singer ba ay nakabase sa listener? Hindi, kasi kumakanta sila eh. Di ba? Kayo dapat ang bumase sa nakikinig. Kasi performer kayo eh. singer, walang kwenta. Simple lang, pero kaya kang patulugin. Nakabase sa listener, walang kwenta na speaker. Siyempre dapat pag speaker ka, bebase ka din sa listener mo kung gusto ka ba nilang pakinggan. 'Di ba? Eh yung singer kasi pag kumanta yan sa stage or pag kumakanta sila, hindi sila nagbe-base sa listener nila eh. Nagbe-base sila sa sarili nila, 'di ba? Usually yung mga kwento ng songs, kung paano nila i-relate usually yung songs nila, totoong buhay eh, 'di ba? Remind ko lang, Medyo contradicting lang yung bars niya.
Battle rapper ka, hindi ka singer. Pag hindi tugma expectation sa reality, nauutal. Kala mo beginner, hindi talaga agarang makukuha ng receiver pag pahintu-hintu deliver. Imposibleng di matinag sa kada puna na merong tension. Okay yun. Setup ibang level, Zian 2.0 yung version. Low class na nagpipiling high grade. Basurang mindset, attitude. Kung di ka nabuguga sa vibrate, giba ka sa 2.0 magnitude. Yayanigin buong pagkatao. Mahina lang yung 2.0. Di lang perwisyo, malalambang ungot ang idudulot ko talaga sa'yo, iho. Malabong manalo sa batuan itong hinarap ko dito. Parang tinapat si Salt Papi. Laban kay Angelito. Sige, bibigyan ng trahedya. Total, nagpapaka-reporter ka, di ba? Iaangat ang tensyon ani mo yung pag-angat ng pagtaas ng gasolina. Sasasapukin ng pagmumuka hanggang sa hindi nakayani ng sarili. Hindi ko titigilan hanggang matuluyan kala mong hazing sa Cavite. Paluin ng baseball bat ang bibig. Walang balak kaawaan ng atake. Wari Iran, Israel, Amerika ang mga kaganapan sa tinde ng pangyayari. Pagtapos nun, walang makikitang ebidensya sa insidente. Sitwasyon ay ayos lang. Walang Ano ba't may ganun siyang tono? Hindi maangas tuloy tignan, no? Hindi tuloy maangas yung dating ng bars dahil sa tono na ayos lang. makikitang ebidensya sa insidente. Sitwasyon ay ayos lang. Di ba? Maganda yung laman kung dineliver niya ng maangas, no? Walang mahanap kahit sa nanapin na parang si Atong Ang. Kasi tira mahina di Pang ano kasi ito eh, pang komedyante yung ganyang flow eh. Di ba? Hindi yan pang bars. Pang comedy yung ganyang flow. Ila mo bilang palaban. Di mo ko masisira sa rima at mga linya mong magaan. Sa paglikawalan tila mabisa sa wika pag pinakawalan. Pag pinatay kitang pabidang mabida, tsaka ka lang magiging bida sa bidaan. Ay. Mabidang mabida. Linya mong magaan. Sa paglikawalan tila mabisa sa wika pag pinakawalan. Pag pinatay kitang pabidang Wala rin mabida, medyo tsaka yun, ka lang magiging bida. Sa sawi kapag pinakawalan. Pag pinatay kitang pabidang mabida, tsaka ka lang magiging bida sa bidaan. Ay. Yun, bida-bida lang, ganun. Wala rin medyo yun, bre. Round 2. Steven ako dun. Medyo dragging yung round 2 ni Zehan. Tapos may mga contradicting siya na linya. Saka yung tono niya, pang ano, hindi tugma yung tono niya sa dinideliver niya na linya. Yung tono niya pang comedy eh. Pero yung linya niya, yung mga linya niya may bars sana. Sayang. Round 2, malakas yung round 1 ni Zehan. Bumaba siya sa round 2. Si Steven naman pataas. Tignan natin yung round 3 nila. Yeah. Wala pa. Mukha tawa kasi mukha mo. Sinabi ni Proust na wala kayong pang flip top. Ang ina. Puro baliw lang yun nandyan. Gago, tinitira talaga si Denmark. Eh. Malaking sampal yun sa'yo, Lintik. Masama lang ang loob ng mga yan, pero huwag kayong mag-alala. Wala naman niyang mabibigat na bitbit. Kesyo may sakit lang daw sa puso yung si Denmark. Denmark na naman. Habang kay Looney sumipsip. Parehas lang pala sila ng amo mong may dinadamdam dyan sa dibdib. Habang pinapastap na kayo ni Bruce, kaya lahat sila ng gigil. O ako na yung nag-Bruce, kundi sila mapapatigil. Bruce. Nag-Bruce. Comedy. Ayos na? Baliktad sila ng delivery, no? Yung delivery style ni Zehan pang comedy, si Steven pang bars. Pero baliktad sila ng sinasabi. Sige, ako na yung nag-Bruce, kundi sila Inulit mapapatigil. pa po. Kasalanan nyo din yan. Kasi kahit walang kasisayan, nare-react. Kahit nga mismong ikaw, pansin mo yan sa nagawa mo. Palibasa, mga walang bitaw, hindi ma-handle na maayos. Kahit kay Denmark, kay Litaw, kay di gumagaling yung gago na dahil sa sigaw, meron na babaliw na tao. Di ba? Kaya, tapos pag sinita, magagalit. So paano mo ba masasagot kung bakit siya nandito, men? Kung una pa lang, alam na namin na bawal kang questionin. Kasi ito, tila tama nga si Apex sa kanyang naibulgar. 3GS, tila mali yata kayo nang naisugal. Kasi masyado na yatang mayabang to, hindi pa nga popular. Wala ka sa teritoryo, hoy! Matuto ka lumugar. Kasi ano to, representante? Habang gusto ko maging kampyon,
Nung naghanap ka nga ng diamante, napunta sa akin yung marmol. Denmark Marmol ata Habang yun. nilalait-lait yung liga mo, naturingan ka pang naandun, nasa teritoryo ka pa man din, hindi mo magawang mapagtanggol. Dapat nga ikaw yung nagsasabi nito sa kanya eh. Ba't kasi sinasabi mo, pre? Hinayaan mong iba pa yung magkwento. Hindi ka man lang gumalaw, ayaw mo rin matanggal ka dyan sa pwesto. Magsasabi o hindi. Yan ang iniisip, kung di niya ka-close, di niya ma-open. Tapos makikita niyo... Close open reference, man. Lift up, ano na, lift up. Comedy. Ina mo. Kung di niya ka-close... Pati siya natawa eh. Parang pinagtripan lang Kung si di niya Zehan ka-close, eh. di niya ma-open. Tapos makikita niyong siyang mahahati ako'y para bang si Moises. Pero di mo yan kasalanan, Walang kaya rhyme yung di mo yan Moises. makomment. Sadyang di lang siya tumatagap na masakit na salita, kaya ayaw mo rin bumoses. Pero kahit na Yun ganun, yung hindi tumatanggap si J. King, no? ikaw yung magaling mag-rhyme scheme, ikaw dapat yung nagtuturo. Pero ang bawal mong gawin, siraan yung amo mo, mapuputulan ka ng ulo. Pero sige, tuloy lang sa pagsipsip. Diyan sa hari na tinuturing niya na grupo kasi di makakakain ng alipin kaya manatiling nakasubo. Kaya taggalin ang kanyang ulo. Siya inakita na sugpo. Kulang tong pinadala ng hari, walang makapipigil na hukbo. Kaya sila'y makikitang masubsob. Siya ay mabibilang na sa ilan lumpo. Walang pagtigil na bugbogi kay bibilang suntok di matahimik ang mundo. At kahit haring araw yun, ako ang magbibigay tuldok. Yan yung mga bars nila, no? Kinakapos na isang linya. Yung maganda na, tas biglang, tapos na. Tingnan natin. Round 3. Lumaylay si Steven. Tingnan natin si Zehan. Pero meron pa rin siyang moments dito sa round 3. Yung mga comedic comedic bars niya. Meron din siya ng comedic timing. Dapat siguro mag-focus talaga si Steven sa comedy. Na may halong bars, no? Magre-rebat pa ba ako? At bako attention sa mga bara mong dala. Kung pwede naman sa huling banat, kung pwede namang hindi na lang maglimita sa huling banat para maranasang madala. Ngayon kunyari sa battle gigil ka. Dapat mababalot na ako ng kaba. Parehas lang tayong ayaw magpatalo. Yun, spoken word. Spoken word yung tono nito ni Zehan. Ba't ako magpapakumbaba? Hindi daw counted pag hindi champion ng katapat. Alam kong palusot mo yun pagkat isa yun sa mga linya mong tinatak. Masyadong defensive. Naku, bisto ko yan, Brad. Para pag natalo sa untitle, may mairarason na wak. Wala akong titulo, pero nakikitang maghalimaw. Kahit saan mapabatil, lumalaban sa di ka uri, malakaan di gimaw. Hindi ka malakas porque may boses ka na very noise. Di mo ako Very mababaliw sa noise. hiyaw kahit aw. Hindi Boses ka na malakas very porque noise. may boses ka na very noise. Di mo ako mababaliw sa hiyaw kahit meron kang crazy voice. Alam ko namang Crazy mali boys. alam ko namang mga mali ko papansinin sa mga atake mo, pare. Kung ba't ako yung sinali, isigaw mga pagkatalo ko dati. Idadamay sa issue ng TRDL kahit hindi naman kasali. TRDL. Kesyo, isa sa kumakatawan. Kaya isa sa mga responsable. Di sige man discriminate, pero pag ganun lang di ako mai-eliminate. Ilang beses ang sinasabi sa akin yan, ba't pa ako mai-intimidate? Kaya... Tiyak Okay. gilit, tung parang banulang biyak sa lieg, pati lalamunan dugo sa bibig, sisiritset, hirap pumimik, para nabulunan. Diin ng todo na matauhan sa paging agago, mauubusan para si Goto, naging senaryo lang nakahiso ka na tuluyan. Titiyakin talaga sa yume na hindi ka na makakalunok, tataga-ileg ng probinsyano na parang ginigilitan ng manok, kahit sigaw di makakatugon, di lang matutuyuan si Ugok, pipigain ko sa kakasakal hanggang magsalita na siya ng papiyok. Sa unang round halatang halata sa mukha na nag-50-50 ka na. Sa banata pangalawa, hinayaan mamaalam ka sa kanila, kaya sa round 3 wag na magtaka kung una pes wala ka nang iniinda, kasi sa bilis sa mga pangyayari tala na wala ka na nang ininga. Ininga! Shit! Yeah! Sayang, puta. Kulang sa practice. Dapat meron siyang hinto eh. Ang haba. Sayang, no? Pay off na sana eh. Ininga! Sayang. Ito pangalan ng turna sa iyong magiging resulta. Mga pamo sa akin pare, magpapantay ng kusa. Ilulubog sa ilalim parang namatay nilibing na tuta. Talagang rekta ka sa langit matapos kitang ibaon sa lupa. Round Ito to. 3. Parang Zehan ako dun sa round 3. Round 1, round 2, Zehan ako.
Ewan ko sino nanalo dito. Assault 17. Sayang yung last Steven part. versus Zihan, mag-iayos bang best para sa Zihan. kanilang pareho? Sino round 3 nyo? Solid ng laban na yun. Boto ng Putang daming ano ni Steven sa round 2. 1 minute 46 seconds. Rado, 5-0. 5-0. Advancing sa Langit Lupa Tournament, mag-iay tayo lahat para kay Steven. Pero para sa akin, Zihan ako dun. Tingnan natin sino mang hurado. Enjoy ka na. Shoutout ka na Nick. Kinakabahan talaga sila. Jai, Natin sino ano. maraming At sa Dragon Rap Battles, ayun, magpapahinga na ako. Enjoy ko na lang yung event. Binoto ko si Steve. Round 1, halos tabla. Maganda yung presentation nila. Pero round 2 and 3, lumamang si Steve. Kumbaga yung clowning niya sobrang effective talagang nagawa niya na maayos yung kung paano lumaban. Actually, kaya Okay. bago para. Sinyo, binoto ko si Steven ng 1-2, tapos pwede kong itabla yung 3. Yung sa 1, feeling ko ang pinaka naging problema ni Zihan, tama ba? Yung tit niya na reference, medyo gas-gas pati yung punchline. Mas effective yung ginawa ni Steven doon. Round 2, kita nyo naman, yun yung pinakamalakas na round ni Steven. Tapos round 3, medyo nahirapan ako mag-decide doon. Pero feeling ko yun naman yung pinakamalakas na round ni Zian. Pero ayun, 1-2 para kay Steven. Pass na daw si Calix. Okay. Tricycle, gasolina yung kay Denmark. Solid. Solid din. Sino makakalaban ni Steven kaya, no? Tingnan natin. Hindi ko matandaan. Malaman natin. Yeah. Congrats pa rin pareho. Sana mas gumaling pa. Sa susunod. Solid yung laban. Nakakatawa. Yeah. Peace. I'm out.